Sila ang perpektong ehemplo kung gaano kaignorante at kaututo ang maraming Filipino pagdating sa pagpili ng tamang kandidato. Itong tatlong ito ang nagsilbing tagapagtanggol ng puganting pastor na si Apollo Kibuloy bago pa man naaresto. Ayon sa mga naririnig ko, silang tatlo ang huling baraha upang mapigilan sana si General Torre na ipagpatuloy ang paghahanap sa nasabing pugante. Binayo pa nga ni Bato si General Torre sa isinagawang moro-morong Senate hearing na itigil na ang paghahanap kay Kibuloy. Ano nga ulit yung dahilan mo, Senator Bato? Pakiulit mo nga, please. The way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. Tanungin mo ako kung saan ginanap ang Senate hearing ko, no? Tama ka, sa KOJC compound mismo. O diba, pinika ang naghihikaos na kaban ng bayan upang magsagawa ng walang kakwenta-kwentang Senate investigation and 8 of legislation kulong. Ano ang conclusion? Wala. Katulad ng PIDEA leaks, wala rin nangyari. As in zero, itlog, butok, plakda. Wala. Katulad ng inaasahan, nilamon ang buhay si General Torre ng mga Doberman ni Kibuloy. Ang Senate hearing ginawang tekoy ng tatlong senador na ito. At dahil hindi marunong magdala ng hearing, nag-feeling senador pa nga ang abogado ng pugante at nag-raise ng point of order. Ay wow naman. Parinig nga, Senator, pero yun, Torre yun pala. Order, Your Honor. Why the borders? Yeah, well, it seems that the presentation of the General, Your Honor, speak. At si Bato naman bilang isang nangangapang OJT sa Senado ay hinayaan na lang ang abogado. Para sa mga hindi nakakaalam, ang point of order ay pwede lamang erase ng isang miyembro ng komite. At malinaw na si Torion ay isa lamang yung ni Kibuloy. Sa makatuwid, walang karapatan si Torion na magbita-bita. Kaya wag kayong magtaka kung bakit walang nangyayari sa bansa. Bumoto kasi kayo ng mga politikong ultimo basic parliamentary procedure ay hindi kayang i-digest. I hope that Senator Padillas, the sponsor, I hope that he can first accept. And move first, no? So that we can move on their motion to move to accept it. Opo, tinatanggap po ang panukalat. Now, if you can make a motion, the body accepts the amendments on the substitute bill. Your Honor, you have to move first the body accepts the substitute bill. I-move mo lang po. Opo, I move. Inglesin ko na to eh. Sa iyo ka, ginawa ko I move. Session suspended. Papaandaran niyo ako ng gasgas na comment na ako na naman maging senador. Wag na. Ayoko na dumagdag pa sa mga sa Senado. Idol, pinakamagaling na vice presidente ng Pilipinas. My very good friend, Vice President Inday Sara Duterte. Dapat ang mga nauupo sa Senado ay yung mga marunong, may paninindigan, at hindi tagapagtanggol ng mga pugante sa batas. Ironic kasi diba? Tinawag naman babatas pero pinagtatanggol ang mga lumalabag sa batas. So itong nangyari. Isang araw matapos ang tangkang pagharang sa police operations ng tatlong senador na ito, ay naaresto na ang most wanted na pugante na si Kibuloy at ang 4 pa niyang kasabwat. Isipin niyo kung nagpadala si General Torre sa kapritsyo ng tatlong ito, di sana hanggang ngayon ay sitting pretty pa rin ang ating puganting pastor. Kaya sa susunod na election ay matuto naman na tayo, parang awa niya na. Ayon sa latest study, ang Pilipinas ay rank 111 out of 199 countries sa Intelligence Quotient or IQ. Ang score ng Pilipinas sa nasabing pag-aaral ay 81.64 lang. Mas mababa ng ilang puntos sa average na 85 to 115. Obviously, ang sanhi nito ay poor educational system. Kaya huwag kang magtaka kung bakit mas sinatarget ng mga politiko yung mga mahihirap na lugar. Real talk. Ang mga nasa gritong bahagi ng lipunan ay yung mga madaling mapasakay sa mga pangako at yabang. Yung konting ayuda lang ay makukumbinsi na. Yung patuloy na umaasa sa kakarampot na tulong ng mga politiko, kapalit ang panghabang buhay na pagkabaon sa kahirapan. Kaya ayaw ng mga politiko na maging matalino lahat ng Filipino. Kasi kapag nangyari yon, yari na. Wala na. Pinis na. So paano? Sana naman ay medyo mahinagising na. Pumili na ng tama kasi kung hindi, ito ang kahihinatnan natin lahat.